Isang araw, malalaman din ng buong mundo kung paano ibinenta ng sarili kong asawa at kapatid ang bahay na pinaghirapan ko sa loob ng 15 taon. Pero hindi ako lumuhod o nakiusap sa kanila. Pinalabas ko silang lahat ng walang tangay, kahit isang sentimo. Habang ang dating asawa ko ay umiiyak sa harap ng korte na parang basang sisiw dahil sa sarili niyang kagagawan. Sel, huwag ka nang gumawa ng eksena rito. Hindi mo na bahay ito, kaya umalis ka na bago pa kita ipahuli sa mga barangay tanod. Nang marinig ko ang mga salitang iyon, tila tumigil ang ikot ng mundo ko. Lumamig ang buong katawan ko, at ang mga kamay kong hawak, ang strap ng isang lumang maleta, ay nagsimulang manginig ng walang kontrol. Nanuyo ang aking lalamunan, at kahit anong subok kong magsalita, walang boses na lumalabas mula sa aking bibig. Tumingin ako sa paligid. Ang 2 palapag na bahay sa harap ko, ang pinturang kulay cream na ako mismo ang pumili sa video call, ang malaking bintana sa 2 palapag. Lahat ng iyon ay itinayo mula sa bawat patak ng pawis at dugo ko sa Dubai. 15 taon. 15 taon akong nagtiis sa matinding init ng gitnang silangan. Hindi ako bumibili ng mga bagong damit. Hindi ako kumakain sa mga mamahaling restoran. Ang bawat sentimo ng sweldo ko bilang domestic helper at kalaunan ay sales assistant sa Dubai. Ipinapadala ko pa uwi rito sa Laguna. Para sa bahay na ito. Para sa pambayad sa mga utang ng asawa kong si Rene. Para sa pag-aaral ng mga anak ng ate kong si Lori. Para sa pamilya ko. Ang akala ko, pag-uwi ko ngayong araw, sa lubong ng yakap at luha ng kagalakan, ang maghihintay sa akin. Naglakad ako mula sa airport nang walang paalam sa kanila dahil gusto ko silang sorpresahin. Hawak ko pa rin sa aking kanang kamay ang lumang susi ng aming pangunahing pinto. Nakangiti habang inaalala ang bawat sakripisyo ko. Pero nang subukan kong isaksak ang susi sa bodega ng trangka, hindi ito pumasok. Napansin kong bago na ang bakal na lock. Bago ko pa man maunawaan ang nangyayari, marahang bumukas ang pinto. Isang babaeng nakaduster na hindi ko kilala ang lumabas, hawak ang isang baso ng malamig na juice. Tumingin siya sa akin mula ulo hanggang paa nang may pagtataka at inis. Tinawag niya ako at nagtanong kung sino daw ako at bakit ako nakatayo sa harap ng pinto nila. Sinabi ko sa kanya na ako ang may-ari ng bahay na ito at hinahanap ko ang asawa kong si Rene. Pero tumawa lamang siya ng malakas, isang tawang puno ng pang-aasar. At sinabing bahay daw ito ng asawa niya at nabili nila ito ng legal 2 taon na ang nakalilipas. Parang sinaksak ng kutsilyo ang dibdib ko. Mabilis kong kinuha ang aking telepono mula sa bag at tinawagan ang numero ni Rene. Unang tawag, walang sumasagot. Ikalawang tawag, pinatay ang linya. Sa gitna ng aking panginginig at matinding pagkalito, narinig ko ang mabilis na mga yabag ng paa mula sa dulo ng kalye. Si Ate Lori. Ang sarili kong ate na itinuring kong pinakamalapit na kasama sa buhay. Ang taong pinadalhan ko ng pera buwan-buwan para sa maintenance ng aming mga magulang. Pero sa halip na yakapin ako o matuwa na nakauwi na ako, mabilis niya akong hinawakan sa braso at pilit na hinila palayo sa gate ng bahay. Ang mukha niya ay namumutla at puno ng takot. Sabi niya sa akin, "Sel, mag-usap tayo sa ibang lugar. Huwag ka rito, nakakahiya sa mga kapitbahay. Nakaabala ka sa mga nakatira dyan." Sa matinding galit, sakit, at kawalan ng kontrol sa sarili, ibinagsak ko ang aking maleta sa gilid ng daan at binuksan ang zipper nito. Kinuha ko ang isang plastic envelope kung saan nakatago ang orihinal na titulo ng lupa na dala ko mula sa Dubai. Itinaas ko ito sa harap ng mukha ni Ate Lori habang nanginginig ang aking boses sa luha at galit. Hiyaw ko sa kanya, "Paanong naging bahay ng iba ito, ate? Dala ko ang titulo, nakapangalan sa akin ang lupang ito, dugo at pawis ko ang ibinayad sa bawat hollow block ng bahay na ito." Lumapit si Ate Lori sa akin, hawak ang magkabila kong balikat. At sa isang mahinang bulong na tuluyang pumatay sa natitirang pag-asa sa aking puso, sinabi niya, "Sel, 2 taon nang nabago ang pangalan sa titulo sa munisipyo. Inilipat na ni Rene ang bahay sa iba sa tulong ko. Wala ka ng karapatan sa bahay na ito." Pumayag ako na sumama kay Ate Lori sa isang maliit at lumang karinderya sa dulo ng kalsada, malayo sa mga mata ng aming mga kapitbahay.
Ang bawat hakbang ko papunta doon ay parang paglalakad sa ibabaw ng mga basag na salamin. Hindi ako makahinga ng maayos. Ang sakit na nararamdaman ko sa aking dibdib ay mas matindi pa kaysa sa matinding pagod na naranasan ko sa 15 taong pagtatrabaho sa Dubai. Pumwesto kami sa pinakadulong lamesa. Pagkababa ng 2 basong tubig, dumating ang isang lalaking may suot na itim na jacket at sombrero. Pag-angat niya ng kanyang mukha, halos manlabo ang paningin ko sa galit. Si Rene, ang asawa kong pinagkatiwalaan ko ng aking buhay at ng lahat ng aking pinaghirapan. Naupo siya sa tabi ni Ate Lori nang walang manlang halik, yakap, o kahit konting hiya sa kanyang mga mata. Sa halip na humingi ng tawad, tiningnan niya ako ng malamig, kumuha ng sigarilyo sa kanyang bulsa, at inilapag ito sa mesa. Sabi ni Rene sa akin na wag na daw akong magmatigas dahil wala na akong magagawa pa. Sinabi niya na nalugi ang kanyang maliit na negosyo ng trucking. 2 taon na ang nakalilipas at naipit siya sa malaking utang sa mga loan shark. Kung hindi daw niya ibinebenta ang bahay, posibleng pinatay na siya ng mga nagpapadala ng banta sa kanyang buhay. O kaya naman ay idinamay pa ang aming mga magulang. Iniyoko ni Ate Lori ang kanyang ulo at hawak-hawak ang aking kamay habang umiiyak. Sinabi niya sa akin na ginawa lang daw nila yon para iligtas si Rene at ang buong pamilya. Nakiusap siya na patawarin ko na lang sila at nangakong kapag nakabangon muli si Rene sa panibagong negosyo, babayaran din nila ako ng paunti-unti. Pinagmasdan ko silang dalawa. Ang asawang binigyan ko ng lahat ng suporta at ang kapatid na itinaguyod ko ang mga anak nang magkasakit ang kanyang asawa. Ang mga dahilan na ibinibigay nila ay napakalinis sa ibabaw. Pero may isang bagay na hindi nagtutugma sa aking isip. Habang nagpapatuloy si Rene sa kanyang mahabang paliwanag tungkol sa mga utang at problema sa pera, napansin kong mabilis na kinuha ni Ate Lori ang kanyang bag para kumuha ng tissue para sa kanyang mga luha. Sa pagmamadali niya, may ilang piraso ng papel ang nalaglag mula sa panlabas na bulsa ng kanyang bag at nahulog sa ilalim ng mesa. Dahan-dahan akong yumuko para pulutin ang mga papel habang nagpapanggap na pinupunasan ko ang aking mga sapatos na nabasa ng putik. Isa roon ay isang opisyal na resibo mula sa isang kilalang printing shop sa bayan na may nakatatak na pulang tatak sa gitna. Nang basahin ko ang nakasulat sa resibo, lalong lumakas ang kabog ng aking dibdib. Ang petsa sa resibo ay ginawa 6 na buwan pa lamang ang nakalilipas, at ang nakasulat na serbisyo ay para sa high-quality document scanning, signature tracing, at lamination. Inangat ko ang aking ulo at tiningnan si Ate Lori. Mabilis niyang inagawang papel mula sa aking kamay, at doon ko nakita ang mabilis na pagbabago sa kanyang reaksyon. Ang takot sa kanyang mga mata ay pinalitan ng matinding kaba. Hindi lang ito simpleng pagbebenta ng bahay dahil sa gipit na sitwasyon. May ginawa silang masama. Isang malaking kasalanan na pinagplanuhan ng matagal na panahon habang ako ay nagpapakasakit sa ibang bansa. Hindi ako sumigaw. Hindi ako umiyak sa harap nila. Pinunasan ko ang aking mga mata gamit ang aking palad. Tumayo ako ng tuwid at kinuha ang aking maleta. Tiningnan ko si Rene nang may buong katatagan. Sinabi ko sa kanya na magkita kami sa munisipyo sa susunod na araw dahil sisiguraduhin kong lalabas ang totoong nangyari sa bahay na iyon. Maagang maaga pa lamang noong kasunod na araw, nakatayo na ako sa tapat ng opisina ng Registry of Deeds sa munisipyo. Ang malamig na hangin sa umaga ay hindi sapat para pawiin ang matinding init at galit na nag-aalab sa aking dibdib. Hawak ko ng mahigpit sa aking mga kamay ang aking lumang pasaporte, ang mga tatak ng aking pag-alis at pagpasok sa Pilipinas, at ang orihinal na kopya ng titulo na itinago ko sa loob ng 15 taon. Pagkapasok ko sa loob, humingi ako ng certified true copy ng pinakabagong record ng aming lupain at bahay. Pagkalipas ng halos 2 oras na paghihintay, iniabot sa akin ng kawani ng munisipyo ang isang kapal ng mga papeles. Dahan-dahan kong binuklat ang bawat pahina. Sa pangatlong pahina, nakita ko ang isang Special Power of Attorney o SPA. Nakasulat doon na ako umano ay nagbibigay ng buong karapatan kay Rene Navarro na ipagbili, iparamla o ilipat sa ibang tao ang aming lupa at bahay. Sa ibaba ng dokumento, may isang lagda sa ibabaw ng aking pangalan.
Nang titigan ko ang lagdang iyon, halos manginig ang aking mga daliri. Kamukhang kamukha ito ng aking pirma, pero may isang maliit na detalye na ako lang ang nakakaalam. Ang hulihan ng titik L sa aking pangalan ay palagi kong nilalagyan ng maliit na kurba sa ilalim. Ang nakasulat sa papel ay diretsyo at halatang ginaya lamang ng maingat. Pero ang mas matinding patunay ay ang petsa, kung kailan daw ginawa at pinanumpaan ang dokumentong iyon sa harap ng notaryo publiko. Mayo 15, taong 2024. Mabilis kong binuksan ang aking pasaporte at hinanap ang pahina kung saan nakatatak ang aking mga biyahe. Noong Mayo 15 ng taong iyon, nakaratay ako sa isang ospital sa Dubai dahil sa matinding heat stroke habang nagtatrabaho sa isang construction supply company. Mayroon akong opisyal na medical certificate at records mula sa ospital sa Dubai na nagpapatunay na hindi ako nakatapak sa Pilipinas sa buong taong iyon. Habang nakatayo ako sa gitna ng hallway ng munisipyo at tinititigan ang pekeng papel, may isang boses ng lalaki ang tumawag sa aking pangalan mula sa aking likuran. "Sel, ikaw ba yan, Sel?" Lumingon ako at nakita ko ang isang lalaking nakapolo barong. May bitbit na ilang folder ng mga blueprint. Si Gabo. Si Gabriel Santiago, ang arkitektong kinuha ko 10 taon na, ang nakakalipas para magdisenyo ng aming bahay. Nakita ni Gabo ang matinding pagkalito at sakit sa aking mukha. Isang mabilis na pag-uusap sa kantina sa tapat ng munisipyo ang nangyari. Ipinakita ko sa kanya ang Peking Spa at ang pinakabagong record ng bahay. Pinagmasdan ni Gabo ang mga papel at umiling siya nang may halong lungkot at galit. Inabot niya ang kanyang bag at inilabas ang isang lumang leather binder kung saan nakatago ang mga orihinal na dokumento ng kanyang mga proyekto. Sinabi sa akin ni Gabo na 2 taon na ang nakararaan, pumunta sa kanya si Rene kasama ang isang babae para humingi ng bagong kopya ng blueprint at floor plan ng bahay dahil ibebenta daw ito. Sinubukan pa daw ni Rene na pakiusapan siya na palitan ang pangalan ng kliyente sa orihinal na kontrata upang lumabas na si Rene lang ang nagpondo sa pagpapatayo. Sabi ni Gabo sa akin, "Hindi ako pumayag, Sel. Alam kong ikaw ang nagbayad ng bawat sentimo mula sa Dubai dahil diretso sa bank account ko ang padala mo noon. Kaya itinabi ko ang orihinal na kontrata na may lagda mo at ang mga resibo ng bangko." Pinuksan ni Gabo ang binder at iniharap sa akin ang orihinal na kasunduan sa pagpapatayo ng bahay, kung saan nakasulat ng malinaw ang aking pangalan bilang solong nagbayad at nag-utos ng proyekto. Hawak ko na ngayon ang unang malaking patunay. Hindi nila pwedeng burahin ang katotohanan na ako ang nagpatayo ng bahay na yon habang wala ako sa bansa. Dala ang mga pira-pirasong katotohanan mula kay Gabo at sa munisipyo, naglakad ako patungo sa bahay ng aming mga magulang. Ang lumang bahay na ito sa gilid ng bayan, ang dating tinitirhan namin bago ko ipatayo ang 2 palapag na bahay para sa amin ni Rene. Nang pumasok ako sa bakuran, narinig ko ang boses ng aking ina na masayang nakikipag-usap sa sala. Ngunit nang buksan ko ang pinto, napatigil ang lahat. Nakaupo doon si Ate Lori, naghahanda ng merienda, habang ang aming ina ay nakasandal sa kanyang upuan, may hawak na gamot. Tumingin sa akin ang aking ina nang may mga matang puno ng pagtataka at nagtanong kung bakit hindi ako nagpasabi na uuwi ako ngayong araw. Sinabi niya na napakabait daw ni Rene at ni Ate Lori dahil linggo-linggo silang nagdadala ng pagkain at pambili ng kanyang gamot sa presyon. Tiningnan ko si Ate Lori. Mabilis niyang iniwas ang kanyang mga mata sa akin at nagsimulang manginig ang kanyang mga kamay habang humahawak sa plato. Hinalikan ko ang aking ina sa noo at sinabi kong magpahinga muna siya sa loob ng kaniyang silid dahil may mahalaga lang kaming pag-uusapan ng aking kapatid tungkol sa mga dokumento ng pamilya. Nang masara na ang pinto ng kwarto ni Inay, hinarap ko si Ate Lori. Inilabas ko mula sa aking bag ang kopya ng Peking Special Power of Attorney at ang resibo ng printing shop na ginamit sa paggawa ng Peking Lagda. Inilapag ko ang mga ito sa ibabaw ng mesa sa harap niya. Tanong ko sa kanya kung bakit nagawa niyang ipagpalit ang sarili niyang kapatid para lamang sa pera ni Rene. Sinabi ko sa kanya na sa loob ng 15 taon, hindi ako nagdalawang salita kapag humihingi siya ng tulong para sa tuition ng kaniyang mga anak at sa pambayad sa ospital ng kaniyang pamilya. Lumapit si Ate Lori
at sinubukang hawakan ang aking mga kamay. Pero mabilis kong inilayo ang aking braso. Nagsimulang lumabas ang mga luha sa kaniyang mga mata. Pero sa pagkakataong ito, hindi luha ng pagsisisi ang aking nakita sa kaniyang mukha, kundi ang matagal nang itinagong inggit at galit. Sabi ni Ate Lori sa akin na napakaramot ko daw at palagi kong ipinamumukha sa kanila na ako ang may pera sa pamilya. Sinabi niya na matagal na siyang napapagod na maging pangalawa lamang sa paningin ng aming mga magulang. Nang malugi daw ang negosyo ni Rene, pumunta sa kanya si Rene at nangakong bibigyan siya ng 300,000 piso kung tutulungan niya itong pumirma at maghanap ng kakilala sa munisipyo na magpapasok ng mga papel habang wala ako sa bansa. Inamin niya sa akin na ang kakilala nila sa tanggapan ng notaryo publiko ang nagtatak ng dokumento kahit wala ang aking personal na pagharap, kapalit ng malaking halaga ng pera. Tahimik kong pinakinggan ang bawat salita ng aking kapatid. Ang bawat linyang lumalabas sa kaniyang bibig ay parang matatalim na salamin na pumupunit sa huling natitirang pagmamahal ko sa kanya bilang kapatid. Hindi ako umiyak sa harap niya. Tinitigan ko lang siya ng diretso sa kaniyang mga mata at sinabi kong ang 300,000 piso na natanggap niya ay ang eksaktong halaga ng pagkatao at pagkakapatid namin na itinapon niya sa basura. Bago ako tumalikod at umalis sa bahay ng aming mga magulang, inilabas ko ang aking telepono at ipinakita sa kanya ang isang recording kung saan malinaw na narehistro ang kaniyang buong pag-amin. Nang makalabas ako sa bahay ng aming mga magulang, dumiretso ako sa isang maliit na kwarto sa motel, malapit sa bayan na inarkila ko pansamantalang tirahan. Hindi ako pwedeng mag-aksaya ng oras. Alam kong kapag nalaman ni Rene na hawak ko na ang pag-amin ni Ate Lori, gagawa siya ng paraan para baligtarin ang sitwasyon. Pagkababa ko ng aking gamit sa mesa, nagsimulang mag-vibrate ang aking telepono. Ang pangalan ni Rene ang lumabas sa screen. Sinagot ko ang tawag at inilagay ito sa speakerphone habang nakatitig ako sa pader. Malamig at puno ng pagbabanta ang boses ni Rene sa kabilang linya. Sinabi niya sa akin na kung magpapatuloy ako sa paggawa ng gulo sa munisipyo at sa pamilya, sisiguraduhin niyang ikakalat niya sa aming bayan na ako ay isang masamang asawa na nang iwan sa Pilipinas para magpakasaya sa Dubai habang siya ay naghihirap. Sinabi pa niya na walang maniniwala sa isang babaeng malayo sa kaniyang pamilya sa loob ng 15 taon. Hindi ako sumagot sa kaniyang mga banta. Inibaba ko ang telepono nang walang anumang galit na salita. Ang galit ay para lamang sa mga taong may halaga pa sa akin. At si Rene ay tuluyan ng naging isang estranghero. Kinuha ko ang aking malaking envelope mula sa bag. Inilabas ko ang lahat ng resibo ng Remittance Express, LBC, BDO at iba pang bank transfer mula noong taong 2000 at siyam hanggang sa kasalukuyang taon. Hinarap ko ang bawat papel sa ilalim ng maliit na ilaw ng mesa. Gusto nilang lumabas na wala akong ginawang ambag at puro si Rene ang nagpondo sa bahay. Ipakikita ko sa kanila ang eksaktong halaga ng aking buhay. Sinisimulan kong ayusin ang mga resibo ayon sa taon at buwan. Bawat papel ay may nakasulat na numero, petsa at halaga. May mga resibo noong 2010 mga buwan kung kailan 2 shift ang pinapasukan ko sa Dubai para lang maipadala ang pambayad sa unang hulog ng lupa. May mga resibo noong 2015 mga buwan kung kailan kumakain lang ako ng noodles araw-araw para magkaroon ng sapat na pondo sa pagbili ng mga semento at bakal para sa ikalawang palapag. Gabi na nang matapos ko ang pag-aayos. Ang kapal ng mga resibo ay umabot sa halos 2 kilo. Nakatali ng mahigpit gamit ang pulang goma. Ito ang mga resibo ng aking sakripisyo. Mga patunay na hindi kayang burahin ng kahit anong peking, special power of attorney o kasinungalingan. Kinaumagahan, dinala ko ang lahat ng dokumento kasama ang recording ng pag-amin ni Ate Lori at ang mga patunay mula kay Gabo sa opisina ng isang kilalang pampublikong abogado sa lalawigan. Pagkabasa ng abogado sa aking mga papeles at pagkakakita sa malinaw na ebidensya ng fraud at forgery, tiningnan niya ako ng may paggalang. Sinabi ng abogado na mayroon kaming napakatibay na kaso
para kanselahin ang peking titulo at kasuhan si Rene at ang kaniyang mga kasabwat ng falsification of public documents. Ngunit bago pa man kami makatapos sa pag-uusap, tumunog ang aking telepono mula sa isang hindi kilalang numero. Isang text message ang pumasok. Nakasulat doon, kung gusto mong matagpuan ang dating kapitan ng mga karpintero na si Mang Tomas, na siyang mismong humawak ng pera at nagpatayo ng bahay mo, pumunta ka sa luma at abandoned na bodega sa tabing ilog bago mag-alas 8 ng gabi. Nang mabasa ko ang text message tungkol kay Mang Tomas, agad kong tinawagan si Gabo para magpatulong. Alam ni Gabo kung saan matatagpuan ang lumang bodega sa tabing ilog. Dahil doon madalas kumuha ng mga gamit sa pagpapatayo ng bahay ang mga tao sa bayan noong araw. Bumuhos ang malakas na ulan habang sumasakay kami sa lumang sasakyan ni Gabo patungo sa tabing ilog. Ang mga patak ng ulan sa bubong ng kotse ay parang dagundong ng aking dibdib. Tahimik lang ako habang nakatingin sa labas ng bintana. Hawak ang aking bag kung saan nakatago ang mga kopya ng resibo. Pagdating namin sa tabing ilog, nakita namin ang isang maliit at lumang kubo sa tabi ng bodega. Sa loob ng kubo, nakaupo ang isang matandang lalaki na may hawak na maaliwalas na lampara, si Mang Tomas, ang dating lead carpenter na namahala sa pagpapatayo ng aking bahay 10 taon na ang nakalilipas. Nang makilala niya ako, napahawak siya sa kaniyang dibdib at nag-alangan. Sinabi ni Mang Tomas na pumunta sa kaniya si Rene 3 linggo na ang nakararaan at binayaran siya upang huwag magsalita o magpakita sa sinuman kapag may nagtanong tungkol sa pagpapatayo ng bahay. Pinagbantaan pa daw siya ng mga kasama ni Rene na gigibay ng kaniyang maliit na kubo kapag nakipag-usap siya sa akin. Tumingin ako sa mga mata ni Mang Tomas. Lumuhod ako sa kaniyang harap, hindi upang magmakaawa, kundi upang iparamdam sa kaniya ang katotohanan ng aking sakripisyo. Sinabi ko sa kaniya na ang bahay na iyon ang tanging patunay ng 15 taon kong pagkakalayo sa aking pamilya at hindi ko hahayaang makuha iyon ng mga taong nandaraya. Napatitig si Mang Tomas sa akin. Ang kaniyang mga mata ay napuno ng luha habang inaalala ang mga araw noong itinatayo ang bahay. Sinabi niya sa akin na natatandaan pa niya kung paanong madaling araw sa Pilipinas ay tumatawag ako mula sa Dubai para lang tanungin kung sapat ba ang semento at kung maganda ba ang pagkakagawa ng mga haligi. Tumayo si Mang Tomas at lumapit sa isang lumang baul sa sulok ng kaniyang kubo. Inilabas niya mula doon ang isang maitim at lumang notebook na nakatali ng PC. Iniabot niya sa akin ang notebook at sinabing, "Sel, hindi ko itinapon ito. Dito ko isinulat ang bawat sentimo na ipinapadala mo sa akin noon. Nakasulat dito ang pangalan mo bilang nagbayad sa mga materyales, sa mga tauhan, at sa lahat ng gamit. May mga pirma mo pa sa mga unang resibo bago ka bumalik sa Dubai. Ito ang huling pira-pirasong puzzle na kailangan ko. Isang independenteng talaan mula sa mismong taong humawak ng konstruksyon na nagpapatunay na si Rene ay walang alinlangang tagapamahala lamang at hindi ang nagpondo sa bahay." Ngunit bago pa man kami makalabas ng kubo ni Mang Tomas, nagliwanag ang labas dahil sa mga ilaw ng 2 sasakyan. Narinig namin ang malalakas na yabag ng mga lalaking mabilis na lumalapit sa pinto. Gumawa ng ingay ang pinto nang sipain ito pabalik. Pumasok si Rene kasama ang 3 matitipuno at nakakatakot na lalaki. Malamig ang ngiti sa mukha ni Rene habang nakatitig sa notebook na hawak ko. Tinitigan ako ni Rene nang may galit at ngiting puno ng pagmamay-abang. Sinabi niya sa akin na ibigay ko na lang daw sa kanya ang lumang notebook ni Mang Tomas kung ayaw kong masaktan ang sinuman sa amin. Sinabi pa niya na wala nang makakalabas sa kubong iyon nang hindi sumusunod sa kaniyang gusto. Subalit bago pa man makahakbang ang kaniyang mga kasamang lalaki, mabilis na humarap si Gabo sa kanila at itinulak ang isang mabigat na mesang gawa sa hardwood patungo sa pintuan upang harangan ang kanilang daan. Sa gitna ng pagkagulat ng grupo ni Rene, inilabas ni Gabo ang kaniyang telepono na nakakonekta na pala sa isang live call sa lokal na istasyon ng pulisya na tinawagan niya bago pa man kami pumasok sa tabing ilog. Narinig mula sa speakerphone ang boses ng isang opisyal ng pulisya na nagpapatunay na mabilis na patungo ang kanilang patrol car
sa aming kinaroroonan. Nang marinig ng mga kasama ni Rene ang sirena mula sa malayo, mabilis silang nagpanik at tumakbo palayo, pabalik sa kanilang mga sasakyan, habang si Rene naman ay napilitang tumakas sa gitna ng kadiliman at ulan. Ligtas naming naisama si Mang Thomas patungo sa opisina ng aming abogado noong kasunod na umaga. Ngunit habang inihahanda namin ang formal na demanda, nakatanggap kami ng isang importanteng balita mula sa munisipyo. Nagmamadali si Rene na ibenta ang bahay sa isang bagong mamumuhunan sa kalahating halaga lamang nito upang makuha agad ang pera at makatakas bago pa man maghain ng kaso ang korte. Mayroon lamang kaming 3 oras upang ihain ang isang formal na petisyon para sa writ of preliminary injunction sa korte upang pansamantalang ipatigil at ipagbawal ang anumang transaksyon o pagbebenta ng aming ari-arian. Mabilis kaming sumakay sa kotse ni Gabo at nagmamadaling pumunta sa Regional Trial Court. Ang bawat minuto ng paghihintay sa traffic at sa proseso ng pagpapatatak sa opisina ng korte ay parang isang taon sa akin. Pinagmasdan ko ang oras habang humahawak ako ng mahigpit sa aming mga dokumento. 3:00 ng hapon, nang may dalang opisyal na kopya ng temporary restraining order na nilagdaan ng hukom, mabilis kaming sumugod sa aming 2 palapag na bahay sa Laguna. Pagdating namin doon, nakaparada sa labas ang 2 mamahaling kotse. Sa loob ng bakuran, nakatayo si Rene habang nakikipagkamay sa isang lalaking nakasuit. Hawak ang isang makapal na tseke na handa nang ibigay sa kanya. Mabilis akong pumasok sa gate kasama ang kinatawan ng korte. Inilabas ng sheriff ang dokumento at inihain ito ng diretso sa harap ng mukha ni Rene at ng kaniyang buyer. Sinabi ng kinatawan ng korte na ang ari-ariang ito ay opisyal nang nakapailalim sa injunction ng korte dahil sa kasong falsification at fraud. At anumang transaksyon na gagawin ay walang bisa at itinuturing na paglabag sa batas. Nang marinig ito ng buyer, mabilis niyang binawi ang kaniyang tseke. Pinalibutan ng kaniyang mga security guard ang sarili at umalis nang may matinding galit kay Rene. Napaluhod si Rene sa semento ng bakuran habang tinititigan ng papel na may opisyal na tatak ng korte. Tumingin siya sa akin nang may matinding galit at sumigaw kung bakit ko ginagawa ito sa kanya. Tinitigan ko siya ng malamig mula sa itaas hanggang sa ibaba at sinabi kong ito ay hindi pa simula ng kaniyang pagbabayad sa 15 taon kong buhay na kaniyang ninakaw. Ang araw ng unang pagdinig sa Regional Trial Court ay dumating. Ang silid hukuman ay puno ng tao, mga kapitbahay mula sa aming barangay, mga kamag-anak, at ang aming mga magulang na nakaupo sa likurang bahagi na may kasamang malaking lungkot sa kanilang mga mukha. Nakatayo sa kabilang panig si Rene kasama ang isang kilalang pribadong abogado na kinuha niya gamit ang natitirang pera mula sa kaniyang mga utang. Ang kaniyang abogado ay mabilis na humarap sa hukom at nagsimulang magbato ng mga pampublikong paratang laban sa akin. Sinabi ng abogado ni Rene sa hukom na ako ay isang masamang asawa na pinili ang magpakasaya at manirahan sa ibang bansa sa loob ng 15 taon, habang si Rene ang naiiwan sa Pilipinas upang mag-alaga sa bahay at sa pamilya. Sinabi pa niya na ang pagpapadala ng pera mula sa Dubai ay isang obligasyon lamang ng isang asawa at hindi nagbibigay sa akin ng solong karapatan sa ari-arian. Dagdag pa niya, ang special power of attorney na may aking lagda ay legal na ginawa noong minsang umuwi ako ng palihim sa bansa. Habang pinakikinggan ko ang mga kasinungalingang iyon, naramdaman ko ang malamig na pawis sa aking mga palad. Subalit pinalitan ko ang aking kaba ng matinding katatagan. Nang tawagin ng hukom ang aking pangalan upang magbigay ng pahayag sa bulto ng mga pampublikong ebidensya, dahan-dahan akong tumayo at lumapit sa witness stand. Tiningnan ko ang hukom at iniharap ko ang 2 malalaking folder. Ang unang folder ay naglalaman ng mga resibo ng Remittance Express at BDO sa loob ng 15 taon, na nakalinya ayon sa eksaktong buwan at taon. Ang ikalawang folder naman ay ang aking opisyal na record ng pagpasok at pag-alis mula sa Bureau of Immigration ng Pilipinas, kasama ang aking lumang pasaporte na may bawat opisyal na tatak. Sinabi ko sa hukom na sa loob ng 15 taon,
Hindi ako umuwi ng palihim sa Pilipinas, kahit isang beses man lang, noong taong 2024 dahil ako ay nakaratay sa ospital sa Dubai, na may suportang opisyal na record mula sa Philippine Overseas Employment Administration at sa ospital sa Dubai. Ipinakita ng aming abogado ang ulat mula sa Question Documents Examination ng National Bureau of Investigation. Ang forensic handwriting expert ng pamahalaan ay pormal na nagpatunay sa harap ng korte na ang lagda sa Special Power of Attorney ay isang malinaw na panggagaya o forgery at hindi nagmula sa aking kamay. Nang marinig ng abogado ni Rene ang opisyal na ulat ng forensic expert, napatigil siya sa kaniyang mga sinasabi at pabalik-balik na tiningnan ang mga papeles sa kaniyang mesa. Tumingin ako ng diretso sa mga mata ni Rene habang nakaupo siya sa tabi ng kaniyang abogado. Ang kaniyang mukha na dating puno ng pagmamayabang ay biglang namutla, at ang kaniyang mga kamay ay nagsimulang manginig sa ibabaw ng mesa, habang nauunawaan niya na ang kaniyang mga kasinungalingan ay tuluyan ng nabuwag sa harap ng batas. Sa ikalawang araw ng pagdinig, tinawag ng aming abogado si Ate Lori bilang isang mahalagang testigo. Nang tumayo si Ate Lori mula sa kaniyang upuan at maglakad patungo sa witness stand, ang kaniyang mga hakbang ay mabibigat at ang kaniyang mga mata ay namumula sa matinding pag-iyak. Tumingin si Ate Lori sa aming ina na nakaupo sa likuran na tahimik na lumuluha, at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sa unang pagkakataon mula noong ako ay umuwi, nakita ko sa kaniyang mukha ang tunay na hiya at matinding dusa sa kaniyang konsensya. Nang formal siyang tanungin ng hukom sa ilalim ng sumpa kung may kinalaman ba siya sa paggawa ng Peking Special Power of Attorney, yumuko si Ate Lori at nagsimulang magsalita nang may panginginig sa kaniyang boses. Inamin ni Ate Lori sa harap ng buong korte na siya ang pumunta sa isang kakilalang printing shop upang ipagawa ang kopya ng lagda ko mula sa isang lumang resibo ng padala. Inamin din niya na siya ang nakipag-usap sa isang empleyado sa munisipyo upang ipasok ang peking dokumento kapalit ng 300,000 piso na ipinangako sa kanya ni Rene mula sa ibebentang bahay. Nang marinig ito ni Rene, mabilis siyang tumayo mula sa kaniyang upuan at sumigaw sa kaniyang abogado na pigilan si Ate Lori. Subalit mabilis na pinukpok ng hukom ang kaniyang gavel upang panatilihin ang kaayusan sa loob ng silid. Iniharap din ng aming abogado ang opisyal na pahayag ni Mang Tomas at ang kaniyang lumang notebook kasama ang testimonya ni Gabo na nagpapatunay na ang buong pinansyal na pundasyon ng bahay ay nagmula lamang sa aking mga padala mula sa Dubai. Pagkalipas ng 2 oras na pagsusuri sa mga ebidensya at testimonya, binasa ng hukom ang kaniyang formal na desisyon. Inihayag ng hukom na ang Special Power of Attorney at ang kasunod nitong paglilipat ng titulo ay walang legal na bisa o null and void dahil sa napatunayang forgery at fraud. Inatasan ng korte ang Registry of Deeds na agad na ipawalang bisa ang peking titulo at muling irehistro ang buong ari-arian at bahay sa ilalim lamang ng pangalan ni Maricel Navarro. Bukod dito, inirekomenda ng hukom ang formal na pagsampa ng kasong kriminal na falsification of public documents at estafa laban kay Rene Navarro at sa kaniyang mga naging kasabwat. Pagkalabas namin ng silid hukuman, mabilis na pinalibutan ng mga pulis si Rene upang isilbi ang arrest warrant para sa kaniyang mga kasong kriminal. Habang nilalagyan ng kong ang kaniyang mga kamay, tumingin siya sa akin nang may pagmamakaawa sa kaniyang mga mata. Sabi ni Rene sa akin na patawarin ko daw siya at tulungan siyang huwag makulong dahil asawa ko pa rin siya. Tinitigan ko siya nang may buong kalamigan at dignidad nang walang kahit isang patak ng luha sa aking mga mata. Sinabi ko sa kanya na ang taong minahal at pinagkatiwalaan ko 15 taon na ang nakararaan ay matagal nang namatay. At ang lalaking nakatayo sa harap ko ngayon ay isang kriminal na dapat lamang magbayad sa harap ng batas. 1 linggo pagkatapos ng formal na desisyon ng korte, hawak ko na sa aking mga kamay ang bagong sertipikadong titulo ng lupa na nakapangalan lamang sa akin. Hawak ko rin ang opisyal na susi ng bahay na ibinigay ng kinatawan ng korte matapos formal na palabasin ang sino mang nakatira doon. Mag-isa akong naglakad at patungo sa 2 palapag na bahay. Nang buksan ko ang gate at pumasok sa bakuran,
Sinalubong ako ng isang tahimik at malamig na kapaligiran. Ang pintuan sa harap ay may mga bakas ng sirang lock dahil sa ginawang pagpapalit noong nakaraang mga buwan. Pagpasok ko sa loob ng living room, nakita kong pinalitan at winasak ni Rene ang ilang bahagi ng dingding upang kumuha ng mga gamit na pwedeng ibenta bago siya huliin ng pulisya. Ang mga frame ng aming mga lumang larawan ay nakatapon sa sahig, basag ang mga salamin, at ang mga kasangkapan na binili ko gamit ang aking sweldo mula sa Dubai ay wala na sa kanilang mga pwesto. Naupo ako sa pinakabababang hagdan, patungo sa ikalawang palapag. Tinitigan ko ang bakanteng silid. Sa loob ng 15 taon, ito ang bahay na pangarap ko habang nagtitiis ako sa init at pagod sa ibang bansa. Ito ang dahilan kung bakit hindi ako bumibili ng magagandang damit o kumakain sa masasarap na kainan sa Dubai. Pero ngayong bumalik na sa akin ang lahat, naramdaman ko ang isang malaking bakante sa aking puso. Ang bahay na ito ay naging simbolo ng sakit, panggagamit at pait mula sa mga taong itinuring kong pamilya. Isang mahinang kumatok sa pinto ang pumutol sa aking pag-iisip. Lumingon ako at nakita ko si Ate Lori na nakatayo sa labas ng gate. May hawak na isang maliit na bag ng damit at kasama ang kaniyang 2 anak. Ang kaniyang mukha ay puno ng hiya at takot. Hindi makatingin ng diretso sa aking mga mata. Nabalitaan ko na itinapon din siya ng kaniyang asawa dahil sa kaniyang pag-amin sa korte. At wala silang mapuntahang tirahan habang hinihintay ang formal na proseso ng kaniyang kaso sa munisipyo. Lumapit ako sa gate. Sinabi ni Ate Lori sa akin na pumunta lang siya upang humingi ng huling tawad at magpaalam dahil aalis na sila sa bayan upang maghanap ng anumang trabaho sa probinsya. Sinabi ko kay Ate Lori na ang kaniyang ginawang pagtraidor ay hindi mabubura ng isang simpleng paghingi ng tawad. At hindi ko na muling ibabalik ang dating tiwala na ibinigay ko sa kaniya bilang kapatid. Ngunit tiningnan ko ang 2 niyang anak na walang kasalanan sa mga maling desisyon ng kanilang mga magulang. Pinayagan ko silang tumira sa maliit na kwarto sa likod ng bakuran sa loob ng 3 buwan lamang, sa kondisyong maghahanap si Ate Lori ng sarili niyang trabaho, magbabayad ng kuryente at tubig, at magsisimulang magbayad sa mga pinsalang ginawa niya sa aking buhay. Pagkaalis ni Ate Lori patungo sa likod ng bahay, lumapit si Gabo na katatapos lang mag-park ng kaniyang sasakyan sa labas. May hawak siyang isang malaking blueprint at panulat. Tiningnan ni Gabo ang nasirang loob ng bahay at pagkatapos ay tumingin siya sa akin. Sinabi niya na kung gusto ko, pwede niyang tulungan akong ibenta ang buong ari-arian upang makabili ako ng bagong bahay sa ibang lungsod kung saan walang nakakaalam ng aking nakaraan. Inilabas ko ang isang panulat at dahan-dahan kong ginuhitan ng pulang linya ang gitna ng blueprint ng bahay sa harap ni Gabo. Sinabi ko sa kanya na hindi ako tatakbo sa aking nakaraan. Ang 2 palapag na bahay na ito ay hindi ko ibebenta ng buo, kundi gagamitin ko ang kalahating bahagi nito upang gawing isang ligtas na tahanan at center para sa mga kababaihang OFW na tulad ko na umuwi sa Pilipinas na walang mapuntahan dahil ninakawan o niloko ng kanilang sariling mga pamilya. Nang sumunod na 4 na buwan, pinalitan ng mga tunog ng pagtatrabaho at pag-aayos ang dating tahimik at malungkot na kapaligiran ng aking 2 palapag na bahay. Sa tulong ng bagong disenyo ni Gabo, itinayo namin ang isang maayos na pwesto sa unang palapag na may mga silid para sa pansamantalang tirahan, isang maliit na silid aklatan para sa payong pinaligiran ng mga legal na dokumento, at isang malaking silid para sa mga seminar at pagsasanay sa pananalapi. Pinalitan namin ang pangalan ng bahay. Inilagay namin sa itaas ng pintuan ang isang malaking kahoy na signage na may nakaukit na mga salita. Bahay Balikbayan, tahanan ng dignidad at pag-asa. Araw-araw, ako mismo ang nag-aasikaso sa mga bisita. Ang mga unang nakatira sa aming center ay 5 kababaihang OFW na kagagaling lamang sa Middle East at Asia, mga kababaihang tulad ko na nawalan ng pera, niloko ng kanilang mga asawa o inagawa ng ari-arian ng sarili nilang mga pamilya, habang sila ay nagpapakasakit sa ibang bansa. Kasama ang aming abogado at si Gabo,
Tinutulungan namin silang suriin ang kanilang mga papeles sa lupa. Nagbibigay kami ng libreng payong legal. At tinuturuan namin silang magtayo ng sarili nilang maliliit na negosyo upang hindi na sila muling umasa sa kahit kanino. Si Ate Lori naman ay unti-unting nagbago. Nagsimula siyang magtrabaho bilang isang mananahi sa isang lokal na patahian sa bayan. Araw-araw, pagkatapos ng kaniyang trabaho, pumupunta siya sa center upang tumulong sa paglilinis at pagluluto para sa mga OFW nang walang hinihinging kapalit. Hindi ko pa rin ibinabalik ang buong tiwala sa kanya. Ngunit nakikita ko sa kaniyang mga kilos na ginagawa niya ang lahat upang ituwid ang kaniyang mga maling desisyon noong araw. Isang araw habang nag-aayos ako ng mga folder sa aking mesa, lumapit ang isang pulis at inabot sa akin ang isang sulat mula sa pambansang bilangguan kung saan nakakulong si Rene habang nililitis ang kaniyang kasong kriminal. Binuksan ko ang sobre at binasa ang sulat. Puno ito ng mga salitang nagmamakaawa mula kay Rene. Sinabi niya na nagkakasakit na daw siya sa loob ng kulungan. Wala daw tumutulong sa kanya dahil tinalikuran na rin siya ng kaniyang mga nakasama sa utang. At nakiusap siya na pumirma ako sa isang affidavit of desistance upang maipababa ang kaniyang kaso at makalabas siya. Sinabi pa niya na handa siyang magmakaawa sa aking harap at maging katulong sa aking center kapalit lamang ng kaniyang kalayaan. Tinitigan ko ang sulat sa aking kamay. Walang galit sa aking dibdib at wala rin kahit konting awag na pwedeng magpabago sa aking isip. Tahimik kong itiniklop ang sulat, inilagay ito sa loob ng isang kahoy na kahon kung saan nakatago ang mga lumang paalala ng aking nakaraan at isinarado ko ang kahon gamit ang susi. Hindi ko nasasagutin ang kaniyang sulat. Ang kaniyang kinaroroonan ngayon ay hindi dahil sa aking paghihiganti, kundi dahil sa sarili niyang mga maling desisyon at kasalanan na kailangan niyang bayaran sa harap ng batas. Lumabas ako sa balkonahe sa ikalawang palapag kung saan nakatayo si Gabo habang nakatingin sa magandang tanawin ng bayan sa ilalim ng hapon. Inabot niya sa akin ang isang baso ng mainit na tsokolate at ngumiti sa akin ng may buong paggalang at pagmamahal. Sinabi sa akin ni Gabo na ipinagmamalaki niya ang taong kinatuyuan ko ngayon. Dahil mula sa mga basag na pangarap ay nakatayo ako ng mas matatag at nakatutulong pa sa ibang tao. Lumipas ang 2 taon. Ang bahay Balikbayan ay naging isa na sa mga kilalang advocacy center sa buong rehiyon. Sa tulong ng pamahalaang lokal at ng ilang organisasyon ng mga OFW sa gitnang silangan, nakatulong na kami sa mahigit 50 kababaihang maibalik ang kanilang mga ari-arian at makapagsimula ng bagong buhay. Isang maaliwalas na umaga, nakatayo ako sa malaking bulwagan ng aming center. Nakatingin ako sa mga larawan ng mga OFW na matagumpay nang nakatayo sa sarili nilang mga paa. Sa tabi ko, nakatayo si Gabo na patuloy na naging matatag kong katuwang sa bawat hakbang at plano ng aming organisasyon. May dumating na isang bagong bisita, isang batang babae na kapapasok pa lamang mula sa paliparan. Hawak ang kaniyang malaking bagahe at umiiyak habang ikinukuwento ang kaniyang nawalang ipon sa kaniyang pamilya. Lumapit ako sa kaniya. Inabutan siya ng isang basong tubig at pinaupo siya sa aming mesa. Tinitigan ko ang kaniyang mga mata at sinabi kong huwag siyang matakot dahil nakauwi na siya sa isang ligtas na lugar kung saan walang sino man ang pwedeng mang-agaw ng kaniyang dignity at pinaghirapan. Sa kabilang dako, ang balita mula sa pambansang bilangguan ay formal nang nagpatunay na si Rene ay nasentensyahan ng 8 taong pagkabilanggo dahil sa kasong falsification of public documents at estafa. Ang kaniyang mga kasabwat sa munisipyo ay formal na ring tinanggal sa kanilang mga serbisyo at nahaharap sa kaukulang parusa ng batas. Si Ate Lori naman ay patuloy na nagtatrabaho ng maayos. Bagaman hindi na maikakasal o maibabalik ang purong pagkakapatid tulad ng dati, mayroon na kaming maayos at tahimik na paggalang sa isa't isa bilang mga adult na natuto sa mga maling desisyon sa nakaraan. Nang pumatak ang hapon, umakyat ako sa balkonahe sa ikalawang palapag ng aking bahay. Tumingin ako sa malawak na kalangitan habang umiihip ang malamig na hangin ng bayan. Naalala ko ang araw noong lumipad ako patungong Dubai
15 taon na ang nakararaan. Isang batang babaeng puno ng takot, ngunit may bitbit na malaking pangarap para sa kaniyang pamilya. Naalala ko rin ang sakit ng pagkakatuklas sa malaking pagtatraidor ng mga taong pinagukulan ko ng aking buong buhay at sakripisyo. Subalit ngayong hapon, wala na ang sakit at pait. Ang natira na lamang ay ang matinding katatagan, kapayapaan, at ang buong dignidad ng isang babaeng hindi kailanman sumuko sa harap ng mga pagsubok. Ang 2 palapag na bahay na ito ay hindi na lamang isang gusaling gawa sa semento at bakal. Ito ay naging simbolo ng aking buhay, isang tahanang itinayo sa gitna ng sakripisyo, na ipaglaban gamit ang katotohanan at nagsisilbi ngayong liwanag para sa iba.